Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 51, Isang matapat na pastol. Ang kabanatang ito ay batay sa unang sulat ni Pedro. Hindi gaanong binabanggit sa aklat ng mga gawa ang huling gawain ni Apostol Pedro. Sa panahon ng abalang mga taon ng ministeryo kasunod ng pagbuhos ng Espiritu sa araw ng Pentecost, siya ay kabilang sa mga nagsikap na walang pagod na abutin ng mga Hudyo na pumunta sa Jerusalem upang sumamba sa panahon ng taunang mga kapistahan. Habang ang bilang ng mga mananampalataya ay dumami sa Jerusalem at sa iba pang mga lugar na binisita ng mga mensahero ng krus, ang mga talento na taglay ni Pedro ay pinatunayan ng hindi masasabing halaga sa sinaunang Kristiyanong simbahan. Ang impluwensya ng kanyang patuto tungkol kay Jesus ng Nazareth ay lumawak sa malayo. Sa kanya ay inilatag ng dobleng responsibilidad. Siya ay nagbigay ng positibong patuto tungkol sa Mesiyas sa harap ng mga di mananampalataya, na gumagawa ng time para sa kanilang pagbabago, at kasabay nito ay gumawa siya ng isang espesyal na gawain para sa mga mananampalataya, na nagpapalakas sa kanila sa pananampalataya kay Kristo. Pagkatapos na maakay si Pedro sa pagtalikod sa sarili at buong pag-asa sa banal na kapangyarihan, natanggap niya ang kanyang tawag na kumilos bilang isang under-shepherd. Sinabi ni Kristo kay Pedro, bago ang kanyang pagtanggi sa kanya, pagbalik mo, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Lucas Kapitulo 22 versikulo 32. Ang mga salitang ito ay mahalaga sa malawak at mabisang gawain na gagawin ng apostol na ito sa hinaharap para sa mga dapat sumampalataya. Para sa gawain ito, ang sariling karanasan ni Pedro sa kasalanan at pagdurusa at pagsisisi ang naghanda sa kanya. Hanggang sa nalaman niya ang kanyang kahinaan, hindi niya malalaman ang pangangailangan ng mananampalataya na umasa kay Kristo. Sa gitna ng unos ng tukso ay naunawaan niya na ang tao ay makakalakad lamang ng ligtas dahil sa lubos na pagtitiwala sa sarili ay umaasa siya sa tagapagligtas. Sa huling pagkikita ni Kristo sa kanyang mga disipulo sa tabi ng dagat, si Pedro ay sinubak ng 3 beses na paulit-ulit na tanong, iniibig mo ba ako? Juan Kapitulo 21 versikulo 15 hanggang 17, ay naibalik sa kanyang lugar kasama ng 12. Ang kanyang gawain ay itinalaga sa kanya, dapat niyang pakainin ang kawan ng Panginoon. Ngayon, na pagbagong loob at tinanggap, hindi lamang niya hinahangad na iligtas ang mga walang kawan, kundi maging isang pastol ng mga tupa. Isang kondisyon lamang ng paglilingkod ang binanggit ni Kristo kay Pedro, iniibig mo ba ako? Ito ang mahalagang kwalipikasyon. Bagamat maaaring taglayin ni Pedro ang bawat isa, ngunit kung wala ang pag-ibig ni Kristo hindi siya maaaring maging isang tapat na pastol sa kawan ng Diyos. Kaalaman, kabaitan, kahusayan sa pagsasalita, kasigasigan, lahat ay mahalaga sa mabuting gawain, ngunit kung wala ang pag-ibig ni Kristo sa puso, ang gawain ng ministrong Kristiyano ay isang kabiguan. Ang pag-ibig ni Kristo ay hindi isang angkop na damdamin, ngunit isang buhay na prinsipyo, na dapat ipakita bilang isang nananatiling kapangyarihan sa puso. Kung ang katangian at pag-uugali ng pastol ay isang halimbawa ng katotohanang kanyang itinataguyod, ang Panginoon ang maglalagay ng tatak ng kanyang pagsang-ayon sa gawain. Ang pastol at ang kawan ay magiging isa, na pinag-iisa ng kanilang karaniwang pag-asa kay Kristo. Ang paraan ng pakikitungo ng tagapagligtas kay Pedro ay may aral para sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Bagamat tinanggihan ni Pedro ang kanyang Panginoon, ang pag-ibig na taglay ni Jesus sa kanya ay hindi kailanman naglaho. At kung gagawin ng apostol ang gawain ng paglilingkod sa salita sa iba, dapat niyang salubungin ang mananalangsang na may pagtitiis, pakikiramay, at mapagpatawad na pag-ibig. Sa pag-alaala sa sarili niyang kahinaan at kabiguan, dapat niyang pakitunguhan ang mga tupa at kordero na ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga na kasing amo ng pakikitungo ni Kristo sa kanya. Ang mga tao, ang kanilang sarili ay ibinigay sa kasamaan, ay madaling makitungo sa mga tinutokso at nagkakamali. Hindi nila mabasa ang puso, hindi nila alam ang pakikibaka at sakit nito. Sa saway na pag-ibig, sa suntok na nakakasakit para gumaling, sa babalang nagsasalita ng pag-asa, kailangan nilang matuto. Sa kabuuan ng kanyang ministeryo, matapat na binantayan ni Pedro ang kawan na ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga, at sa gayo'y napatunayang karapat-dapat siya sa paratang at responsibilidad na ibinigay sa kanya ng tagapagligtas. Kailanman ay itinaas niya si Jesus ng Nazareth bilang pag-asa ng Israel, ang tagapagligtas ng sangkatauhan.
Dinala niya ang kanyang sariling buhay sa ilalim ng disiplina ng dalubhasang manggagawa. Sa lahat ng paraan sa loob ng kanyang kapangyarihan ay sinikap niyang turuan ang mga mananampalataya para sa aktibong paglilingkod. Ang kanyang makadiyos na halimbawa at walang kapagurang gawain ay nagbigay inspirasyon sa maraming kabataang lalaking may pangako na ibigay ang kanilang sarili ng buo sa gawain ng ministeryo. Sa paglipas ng panahon, tumaas ang impluwensya ng apostol bilang isang tagapagturo at pinuno, at bagamat hindi niya nawala ang kanyang pasanin sa paggawa lalo na para sa mga Hudyo, gayunpaman ay nagbigay siya ng kanyang patuto sa maraming lupain at pinalakas ang pananampalataya ng maraming tao sa Ebanghelyo. Sa mga huling taon ng kanyang ministeryo, si Pedro ay nabigyang inspirasyon na sumulat sa mga mananampalataya na nakakalat sa buong Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Ang kanyang mga sulat ay ang paraan ng pagpapasigla ng lakas ng loob at pagpapalakas ng pananampalataya ng mga nagtitiis ng pagsubok at kapigatian, at ng pagpapanibago sa mabubuting gawayaong sa pamamagitan ng samut-saring tukso ay nanganganib na mawala ang kanilang pagkapit sa Diyos. Ang mga liham na ito ay nagtataglay ng kahangahangang isinulat ng isa kung kanino ang mga pagdurusa ni Kristo at gayon din ang kanyang kaliwan ay ginawang sumagana, isa na ang buong pagkatao ay binago ng biyaya, at ang pag-asa sa buhay na walang hanggan ay tiyak at matatag. Sa pasimula pa lamang ng kanyang unang liham, ang matandang lingkod ng Diyos ay nag-ukol sa kanyang Panginoon ng isang parangal ng papuri at pasasalamat. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu Kristo, ang sabi niya, na ayon sa kanyang masaganang awa ay ipinanganak tayong muli sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesu Kristo mula sa mga patay, sa isang manang walang kasiraan at walang donges, at hindi kumukupas, nakalaan sa langit para sa inyo, na iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya tungo sa kaligtasang handang ihayag sa huling panahon. Sa pag-asang ito ng isang tiyak na mana sa lupa na ginawang bago, ang unang mga Kristiyano ay nagalak, kahit na sa mga panahon ng matinding pagsubok at kapigatian. Kayo'y lubos na nagagalak, ang isinulat ni Pedro, bagamat ngayon, kung kinakailangan, kayo ay nasa kalungkutan sa pamamagitan ng sari-saring mga tukso, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa sa ginto na nasa Syria, bagamat ito ay nasubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa kapurihan at karangalan at kaluwalhatian sa pagpapakita ni Hesukristo, na siya'y hindi nakikita, ay inyong iniibig, na kung saan, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita. Kayo'y nagagalak na may kagalakang hindi masabi at puno ng kaluwalhatian, na tinatanggap ang katapusan ng inyong pananampalataya, sa makatuwid bagay ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Ang mga salita ng apostol ay isinulat para sa pagtuturo ng mga mananampalataya sa bawat panahon, at ang mga ito ay may espesyal na kahalagahan para sa mga nabubuhay sa panahong, ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Ang kanyang mga pangaral at babala, at ang kanyang mga salita ng pananampalataya at katapangan, ay kailangan ng bawat kaluluwa na mananatili sa kanyang pananampalataya na matatag hanggang wakas. Hebreo Kapitulo 3 Versikulo 14. Ang apostol ay naghangad na turuan ang mga mananampalataya kung gaano kahalaga ang pag-iwas sa isip mula sa pag-alagala sa mga ipinagbabawal na paksa o mula sa paggugol ng lakas nito sa mga walang kabuluhang paksa. Yaong mga hindi mabibiktima ng mga pagkano ni Satanas, ay kailangang bantayang mabuti ang mga daan ng kaluluwa, dapat nilang iwasang basahin, makita, o marinig ang magmumungkahi ng maruming kaisipan. Ang pag-iisip ay hindi dapat pabayaan na tumira ng random sa bawat paksa na maaaring imungkahi ng kaaway ng mga kaluluwa. Ang puso ay dapat na matapat na nakabantay, o ang kasamaan sa labas ay madyay gising sa mga kasamaan sa loob, at ang kaluluwa ay gumagala sa kadiliman. Bigkasan ninyo ang mga balakang ng inyong pag-iisip, ang isinulat ni Pedro, maging mahinahon, at umasa hanggang sa wakas sa biyaya na dadalhin sa inyo sa paghahayag ni Hesukristo, na hindi nagsisigawa ng inyong sarili ayon sa mga dating pita sa inyong kamangmangan, kundi kung paanong siya na tumawag sa inyo ay banal, gayon din kayo maging banal sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal. Palampasin ninyo ang panahon ng inyong pamamalagi rito na may takot, yamang nalalaman ninyo na hindi kayo tinubos ng mga bagay na nasa Syria, na gaya ng pilak at ginto, mula sa inyong walang kabuluhang pamumuhay na tinanggap sa pamamagitan ng tradisyon ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo,
na gaya ng sa korderong walang donges at walang donges, na tunay na itinalaga ng una pa bago pa itatag ang sanglibutan, datapwat na hayag sa mga huling panahon na ito para sa inyo, na sa pamamagitan niya ay sumasampalataya sa Diyos, na bumuhay sa Kanya, bumangon mula sa mga patay, at binigyan siya ng kaluwalhatian, upang ang iyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. Kung ang pilak at ginto ay sapat na upang bilhin ang kaligtasan ng mga tao, gaano kadaling nagawa niya na nagsasabing, akin ang pilak, at akin ang ginto. Hagay 2:8. Ngunit sa pamamagitan lamang ng mahalagang dugo ng anak ng Diyos matutubos ang mananalangsang. Ang plano ng kaligtasan ay inilatag sa sakripisyo. Isinulat ni Apostol Pablo, nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na, bagaman siya ay mayaman, gayon may naging dukha siya alang-alang sa inyo, upang kayo sa pamamagitan ng kanyang karalitaan ay yumaman. Ikalawang Korinto Kapitulo 8 versikulo 9. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin upang tayo ay matubos niya sa lahat ng kasamaan. At bilang koro ng pagpapala ng kaligtasan, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na ating Panginoon. Roma Kapitulo 6 versikulo 23. Yamang nilinis ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pagsunod sa katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu tungo sa hindi pakunwaring pag-ibig sa mga kapatid. Pagpapatuloy ni Pedro, tiyaking magmahalan kayo ng may dalisay na puso ng buong time. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ay ang daluyan kung saan ipinakikita ng Panginoon ang kanyang espiritu at kapangyarihan. Ang pagsunod sa salita ay nagbubunga ng kinakailangang katangian, hindi pa kunwaring pag-ibig sa mga kapatid. Ang pag-ibig na ito ay ipinanganak sa langit at humahantong sa matataas na motibo at di makasariling mga aksyon. Kapag ang katotohanan ay naging isang matibay na alituntunin sa buhay, ang kaluluwa ay ipinanganak na muli, hindi sa buto na nasisira, kundi sa hindi nasisira, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at nananatiling magpakailanman. Ang bagong pagsilang na ito ay bunga ng pagtanggap kay Kristo bilang salita ng Diyos. Kapag sa pamamagitan ng banal na espiritu ang mga banal na katotohanan ay ikanintal sa puso, ang mga bagong konsepto ay nagising, at ang mga lakas na hanggang ngayon ay natutulog ay napukaw upang makipagtulungan sa Diyos. Ganito rin ang nangyari kay Pedro at sa mga kapwa niya disipulo. Si Kristo ang tagapaghayag ng katotohanan sa mundo. Sa pamamagitan niya ang hindi nasisira na binhi, ang salita ng Diyos, ay inihasak sa puso ng mga tao. Ngunit marami sa pinakamahalagang aral ng dakilang guro ang sinabi sa mga hindi nakauunawa noon. Nang, pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit, dinala ng banal na espiritu ang kanyang mga turo sa pag-alaala ng mga disipulo, nagising ang kanilang natutulog na pakiramdam. Ang kahulugan ng mga katotohanang ito ay sumikat sa kanilang isipan bilang isang bagong paghahayag, at ang katotohanan, dalisay at walang halong, ay gumawa ng isang lugar para sa sarili nito. Pagkatapos ang kahangahangang karanasan ng kanyang buhay ay naging kanila. Ang salita ay nagpatutuo sa pamamagitan nila, ang mga taong kanyang hinirang, at kanilang ipinahayag ang makapangyarihang katotohanan. Ang salita ay nagkatawang tao, at tumahan sa gitna natin, puspos ng biyaya at katotohanan. At sa kanyang kapuspyusan ay tinanggap nating lahat, at biyaya sa biyaya. Juan Kapitulo 1 versikulo 14-16. Pinayuhan ng apostol ang mga mananampalataya na pag-aralan ang banal na kasulatan, sa pamamagitan ng wastong pag-unawa kung saan maaari nilang tiyaking gag-ana para sa walang hanggan. Napagtanto ni Pedro na sa karanasan ng bawat kaluluwa na sa wakas ay nagwagi ay magkakaroon ng mga tagpo ng kalituhan at pagsubok, ngunit alam din niya na ang pagkaunawa sa kasulatan ay magbibigay daan sa natutukso na isaisip ang mga pangakong magpapaginhawa sa puso at magpapatibay ng pananampalataya sa isang makapangyarihan. Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, ang sabi niya, at ang lahat ng kaluwalhatian ng tao ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak niyaon ay nalalagas, ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatiling magpakailanman. At ito ang salita na sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay ipinang-aral sa inyo. Kaya't iwaksi ninyo ang lahat ng masamang hangarin, at lahat ng pagdaraya, at mga pagpapaimbabaw, at mga inggit, at lahat ng mga pananalita, gaya ng mga bagong silang na sanggol, na hangarin ninyo ang tapat na gatas ng salita,
upang kayo'y lumago sa pamamagitan nito, kung gayon ay natikman ninyo na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Marami sa mga mananampalataya kung kanino itinuro ni Pedro ang kanyang mga sulat, ay namumuhay sa gitna ng mga pagano, at higit na umaasa sa kanilang pananatiling tapat sa mataas na tungkulin ng kanilang propesyon. Hinimok sa kanila ng apostol ang kanilang mga pribilehiyo bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. Kayo ay isang henerasyong pinili, isinulat niya, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa, isang natatanging bayan, upang inyong ipahayag ang mga kapurihan niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag, na noong unang panahon ay hindi bayan, kundi ngayon ay bayan ng Diyos, na hindi nagkamit ng awa, ngunit ngayon ay nagkamit ng awa. Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyo bilang mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, na lumayo sa mga pita ng laman, na nakikipagdigma laban sa kaluluwa, na ang inyong pag-uusap ay matuwid sa gitna ng mga Gentil, upang, samantalang sila'y nagsasalita laban sa inyo na gaya ng mga manggagawa ng kasamaan, sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa, na kanilang makikita, ay luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Malinaw na binalangkas ng apostol ang saloobin na dapat itaguyod ng mga mananampalataya sa mga awtoridad sibil, paikop kayo sa bawat ordinansa ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari bilang kataas-taasan, o sa mga gobernador, gaya ng sa mga sinugo niya sa kaparusahan sa mga manggagawa ng kasamaan, at sa papuri sa mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos, na sa pamamagitan ng paggawa ay mapatahimik ninyo ang kamangmangan ng mga taong mangmang. Gaya ng mga malaya, at hindi ginagamit ang inyong kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga lingkod ng Diyos. Igalang ang lahat ng lalaki. Mahalin ang kapatiran. Matakot sa Diyos. Igalang ang hari. Ang mga alipin ay pinayuhan na manatiling paikop sa kanilang mga Panginoon, nang may buong takot, hindi lamang sa mabubuti at maamo, kundi maging sa suwail. Sapagkat ito ay karapat-dapat, ang paliwanag ng apostol, kung ang isang tao dahil sa budi sa Diyos ay nagtitiis ng kalungkutan, na nagdurusa ng mali. Sapagkat anong kaluwalhatian, kung pagkakayo'y hinampas dahil sa inyong mga kasalanan, ay inyong pagtitiisin. Datapwat kung kayo'y gumagawa ng mabuti, at nagtitiis dahil dito, ito'y inyong pagtitiis, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat hanggang dito'y tinawag kayo, sapagkat si Kristo naman ay nagbata dahil sa atin, na nag-iwan sa atin ng isang halimbawa, upang sundin ninyo ang kanyang mga hakbang, na hindi nagkasala, ni nasumpungan man ang pagdaraya sa kanyang bibig, na, nang siya ay inaalimura, ay hindi na muling nilapastangan, nang siya ay nagdusa, hindi siya nagbanta, ngunit ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa kanya na humahatol ng matuwid, na kanyang sarili ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang sariling katawan sa puno, upang tayo, napatay sa mga kasalanan, ay mabuhay sa katwiran, sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling kayo. Sapagkat kayo'y parang mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay ibinalik sa pastol at obispo ng inyong mga kaluluwa. Pinayuhan ng apostol ang mga babae sa pananampalataya na maging malinis sa pakikipag-usap at mahinhin sa pananamit at pag-uugali. Kaninong paggayak, payo niya, huwag maging ang panlabas na paggayak ng pag-aayos ng buhok, at ng pagsusuot ng ginto, o ng pagsusuot ng damit, kundi maging ang nakatagong tao sa puso, sa hindi nasisira, sa makatuwid bagay ang palamuti ng maamo at tahimik na espiritu, na nasa paningin ng Diyos na may malaking halaga. Ang aral ay angkop sa mga mananampalataya sa bawat panahon. Sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Mateo Kapitulo 7 versikulo 20. Ang panloob na palamuti ng isang maamo at tahimik na espiritu ay hindi mabibili ng salapi. Sa buhay ng tunay na Kristiyano ang panlabas na palamuti ay laging naaayon sa panloob na kapayapaan at kabanalan. Kung ang sinuman ay gustong sumunod sa akin, sabi ni Kristo, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Mateo Kapitulo 16 versikulo 24. Ang pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo ay magiging tanda ng buhay ng Kristiyano. Ang katibayan na ang lasa ay napagbagong loob ay makikita sa pananamit ng lahat ng lumalakad sa landas na itinaas para sa mga tinubos ng Panginoon. Tamang ibigin ang kagandahan at hangarin ito, ngunit ninanais ng Diyos na mahalin natin at hanapin muna ang pinakamataas na kagandahan, yaong hindi nasisira.
Walang panlabas na palamuti ang maihahambing sa halaga o kagandahang iyon sa maamo at tahimik na espiritu, ang kinonglino, maputi at malinis, Apokalipsis Kapitulo 19 versikulo 14, na isusuot ng lahat ng mga banal sa lupa. Ang kasuotang ito ay magpapaganda at mamahalin sila rito, at pagkatapos ay magiging kanilang badge ng pagpasok sa palasyo ng hari. Ang kanyang pangako ay, lalakad silang kasama ko na nakasuot ng puti, sapagkat sila ay karapat-dapat. Apokalipsis Kapitulo 3 versikulo 4. Sa pag-asa na may makahulang pangitain sa mapanganib na mga panahon kung saan papasok ang Iglesia ni Kristo, pinayuhan ng apostol ang mga mananampalataya na maging matatag sa harap ng pagsubok at pagdurusa. Mga minamahal, isinulat niya, huwag mag-isip na kakaiba ang tungkol sa maapoy na pagsubok na susubok sa iyo. Ang pagsubok ay bahagi ng edukasyong ibinigay sa paaralan ni Kristo, upang daliseyan ng mga anak ng Diyos mula sa dumi ng kamunduhan. Dahil pinangungunahan ng Diyos ang kanyang mga anak kaya dumarating sa kanila ang mga pagsubok na karanasan. Ang mga pagsubok at balakid ay ang kanyang mga piniling paraan ng pagdidisiplina, at ang kanyang mga itinalagang kondisyon ng tagumpay. Siya na bumabasa sa puso ng mga tao ay higit na nakakaalam ng kanilang mga kahinaan kaysa sila mismo ang nakakakilala sa kanila. Nakikita niya na ang ilan ay may mga kwalifikasyon na, kung itinuro ng tama, ay magagamit sa pagsulong ng kanyang gawain. Sa kanyang paglalaan ay dinadala niya ang mga kaluluwang ito sa iba't ibang posisyon at sari-saring mga pangyayari, upang matuklasan nila ang mga depekto na lingid sa kanilang sariling kaalaman. Binibigyan niya sila ng pagkakataong malampasan ang mga depektong ito at ibagay ang kanilang sarili sa paglilingkod. Kadalasan ay pinahihintulutan niyang mag-alab ang apoy ng kapigatian, upang sila ay maging dalisay. Ang pangangalaga ng Diyos sa kanyang pamana ay walang tigil. Hindi siya dumaranas ng paghihirap na dumating sa kanyang mga anak kundi ang mga ito ay mahalaga para sa kanilang kasalukuyan at walang hanggang kabutihan. Dadalisayin niya ang kanyang simbahan, tulad ng pagdadalisay ni Kristo sa templo sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa. Lahat ng kanyang dinadala sa kanyang mga tao sa pagsubok at pagsubok ay dumarating upang sila ay magkaroon ng mas malalim na kabanalan at higit na lakas upang isulong ang mga tagumpay sa krus. Nagkaroon ng panahon sa karanasan ni Pedro na ayaw niyang makita ang krus sa gawain ni Kristo. Nang ipaalam ng tagapagligtas sa mga disipulo ang kanyang napipintong pagdurusa at kamatayan, sinabi ni Pedro, "Malayo nawa sa iyo, Panginoon, hindi ito mangyayari sa iyo." Mateo Kapitulo 16 versikulo 22. Ang pagkahabag sa sarili, na lumiit sa pakikasama kay Kristo sa pagdurusa, ang nagbunsod sa pagtutol ni Pedro. Ito ay isang mapait na aral sa disipulo, at isa na natutuhan niya ngunit dahan-dahan, na ang landas ni Kristo sa lupa ay dumaan sa paghihirap at kahihiyan. Ngunit sa init ng apoy ng pugan dapat niyang matutunan ang leksyon nito. Ngayon, nang ang kanyang dating aktibong anyo ay yumuko sa bigat ng mga taon at pagpapagal, maaari niyang isulat, "Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa maapoy na pagsubok na susubok sa inyo, na parang may kakaibang bagay na nangyari sa inyo, kundi magalak kayo, yayamang kayo ay nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang, kapag ang kanyang kaluwalhatian ay nahayag, ay manggagalit din kayo ng labis na kagalakan." Sa pagtugon sa matatanda ng simbahan hinggil sa kanilang mga pananagutan bilang mga katulong na pastol ng kawan ni Kristo, ang apostol ay sumulat, "Kakanin mo ang kawan ng Diyos na nasa gitna ninyo, na nangangasiwa sa kanila, hindi sa pagpilit, kundi ng may pagkukusa, hindi para sa maruming kita, ngunit may handa na pag-iisip, ni bilang mga Panginoon sa mana ng Diyos, kundi mga halimbawa sa kawan." At kapag ang punong pastol ay nagpakita, kayo ay tatanggap ng isang korona ng kaluwalhatian na hindi kumukupas. Yaong mga nasa posisyon ng mga katulong na pastol ay dapat magsagawa ng maingat na kasipagan sa kawan ng Panginoon. Ito ay hindi upang maging isang diktatorial na pagbabantay, ngunit isa na may posibilidad na hikayatin at palakasin at ianggat. Ang ibig sabihin ng ministeryo ay higit pa sa pangangaral, nangangahulugan ito ng maalab, personal na paggawa. Ang simbahan sa lupa ay binubuo ng mga maling lalaki at babae, na nangangailangan ng matiisin, masusing pagsisikap upang sila ay sanayin at disiplinahin na magtrabaho ng may pagtanggap sa buhay na ito, at sa hinaharap na buhay upang makoronahan ng kaluwalhatian at kawalang kamatayan.
Ang mga pastor ay kailangan, matapat na mga pastol, na hindi magpapalambing sa mga tao ng Diyos, ni makikitungo sa kanila ng malupit, ngunit magpapakain sa kanila ng tinapay ng buhay, mga taong sa kanilang buhay ay nakadarama araw-araw ng pagbabagong kapangyarihan ng banal na espiritu at nagmamahal sa isang malakas, hindi makasariling pag-ibig sa mga pinaghirapan nila. May mataktikang gawain para sa under-shepherd na gawin habang siya ay tinawag upang harapin ang pagkahiwalay, kapitan, inggit, at paninibugho sa simbahan, at kakailanganin niyang gumawa sa Espiritu ni Kristo upang ayusin ang mga bagay-bagay. Ang mga tapat na babala ay dapat ibigay, ang mga kasalanan ay sinaway, ang mga kamalian ay ginawang tama, hindi lamang sa pamamagitan ng gawain ng ministro sa pulpito, kundi sa pamamagitan ng personal na paggawa. Ang suwail na puso ay maaaring magsama sa mensahe, at ang lingkod ng Diyos ay maaaring mali ang paghatol at punahin. Alalahanin niya na, ang karunungan na mula sa itaas ay una-una ay dalisay, pagkatapos ay mapayapa, maamo, at madaling pakiusapan, puspos ng awa at mabubuting bunga, walang pagtatangi, at walang pagkukunwari. At ang bunga ng katwiran ay inihasak sa kapayapaan ng mga gumagawa ng kapayapaan. Santiago Kapitulo 3 versikulo 17-18. Ang gawain ng ministro ng Ebanghelyo ay, ipakita sa lahat ng tao kung ano ang pakikasama ng hiwaga, na mula sa pasimulan ng sanglibutan ay nakatago sa Diyos. Efeso Kapitulo 3 versikulo 9. Kung ang isang papasok sa gawain ito ay pipili ng pinakamababang bahagi ng pagsasakripisyo sa sarili, na kontento sa kanyang sarili sa pangangaral, at iniiwan ang gawain ng personal na ministeryo para sa iba, ang kanyang mga gawain ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang mga kaluluwa kung kanino namatay si Kristo ay napapahamak dahil sa kakulangan ng mahusay na direksyon, personal na paggawa, at siya ay nagkamali sa kanyang pagkatawag na, sa pagpasok sa ministeryo, ay ayaw gawin ang personal na gawain na hinihingi ng pangangalaga ng kawan. Ang diwa ng tunay na pastol ay ang pagkalimot sa sarili. Nawawala niya ang paningin sa sarili upang magawa niya ang mga gawa ng Diyos. Sa pamamagitan ng pangangaral ng salita at ng personal na ministeryo sa mga tahanan ng mga tao, natututuhan niya ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga kalungkutan, ang kanilang mga pagsubok, at, sa pakikipagtulungan sa dakilang tagapagdala ng pasan, ibinabahagi niya ang kanilang mga pagdurusa, inaaliw ang kanilang mga paghihirap, pinapawi ang kanilang gutom sa kaluluwa, at dinadala ang kanilang mga puso sa Diyos. Sa gawaing ito ang ministro ay dinadaluhan ng mga anghel ng langit, at siya mismo ay tinuruan at naliwanagan sa katotohanan na nagpaparanong sa kaligtasan. Kaugnay ng kanyang pagtuturo sa mga nasa posisyon ng pagtitiwala sa simbahan, binalangkas ng apostol ang ilang pangkalahatang mga prinsipyo na dapat sundin ng lahat na kaakibat sa pagsasama-sama ng simbahan. Ang mga nakababatang miyembro ng kawan ay hinimok na tularan ang halimbawa ng kanilang mga nakatatanda sa pagsasagawa ng tulad ni Kristo na pagpapakumbaba, gayon din naman, kayong mga kabataan, paikop kayo sa nakatatanda. Oo, kayong lahat ay magpasakop sa isa't isa, at mangagbihis ng pagpapakumbaba, sapagkat ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, at nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y itaas niya sa takdang panahon, ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong pagkabalisa, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. Maging matino, maging mapagbantay, sapagkat ang inyong kalaban na dyablo, na parang liyong umuungal, ay gumagala, na humahanap ng masisila, na siyang lumaban ng matatag sa pananampalataya. Kaya sumulat si Pedro sa mga mananampalataya sa panahon ng kakaibang pagsubok sa simbahan. Marami na ang naging kabahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, at sa lalong madaling panahon ang iglesia ay sasailalim sa isang panahon ng kakilakilabot na pag-uusig. Sa loob ng ilang maikling taon marami sa mga tumayo bilang mga guro at pinuno sa simbahan ang nagbuwis ng kanilang buhay para sa Ebanghelyo. Di nagtagal, papasok na ang masasamang lobo, na hindi pinapatawad ang kawan, ngunit wala sa mga bagay na ito ang magdulot ng panghihina ng loob sa mga naang pag-asa ay nakasentro kay Kristo. Sa pamamagitan ng mga salita ng panghihikayat at kagalakan, itinuro ni Pedro ang mga isipan ng mga mananampalataya mula sa kasalukuyang mga pagsubok at sa hinaharap na mga tagpo ng pagdurusa, sa isang manang walang kasiraan, at walang donges, at hindi kumukupas. Ang Diyos ng lahat ng biyaya,
same time niyang nanalangin, na siyang tumawag sa atin sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus, pagkatapos na kayo ay magdusa ng ilang sandali, kayo ay gagawing sakdal, patatagin, palakasin, patatagin kayo. Sa kanya nawa ang kaluwalhatian at paghahari magpakailanman. Amen. Dito nagtatapos ang Kabanata 51. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.